Batas na malinaw, solusyong totoo. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Chris Sorongon. Atin pong solusyonan ang mga kamalian dahil kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Samahan po ninyo ako sa isang oras na naman ng pagbibigay linaw para sa inyong mga katanungan, mga problema at mga usaping may kinalaman sa batas. Makakasama po ninyo ako mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ito po ang Dapat Legal. May problema bang hindi mapagkasunduan? Issue sa lupa, sustento, utang o manahan, away kalsada, mga scammer at kaliwaan. Narito na kami ang inyong gabay sa katarungan. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. Sa anumang sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot, dapat legal. Dapat legal. At ngayon po, atin pong tatalakayin sa ating episode ngayon ang napaka-importanting bagay sa ating mga mag-asawa at syempre sa ating mga anak, no, o ating mga kabataan, dahil ito po ang ating usaping suporta. Naku po, alam naman po natin hindi po yan nawawala kahit saan man tayo, no? Sa social media, sa kapitbahay, kahit sa trabaho, o kung saan man tayo, palagi po nating concern o naririnig sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, ang tinatawag nating suporta. Dahil hindi naman po talaga natin makakaila, no? Ang suporta, particularly financial support, ay mahalaga po sa ating buhay dahil ito po ang, kumbaga, ito po yung ating gas para sa ating katuparan ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po sa ating mga estudyante o sa ating mga anak dahil ang suporta po, yan po ay nagbibigay sa kanila ng lakas din po. Hindi lamang po financial support but also as to the emotional and psychological support na nakukuha sa ating mga magulang. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ang patungkol sa suporta ng magulang at ng asawa. Yan po yung ating pag-uusapan mamaya. Pero bago po iyan, ating pong tatalakayin ang isang napaka-importanting at napapanahong issue din ngayon na pinapag-usapan sa online world. Dito lamang sa Viral na Yan. Patay ang isang 18 years old mechanical engineering student matapos mabangga ang sinasakyang motor ng isang ambulansyang nag-counterflow sa Archbishop Reyes Avenue flyover sa Cebu City. Batay sa ulat, binabagtas ng biktima at ng kanyang kaklasing driver ang flyover nang salpukin sila ng nagmamadaling ambulansya. Dahil sa lakas ng impact, agad na binawian ng buhay ang babaeng biktima habang nasa kritikal na kondisyon naman ang kanyang kasama. Hawak na ng mga pulis ang driver ng ambulansya. So naintindihan po natin na mayroon na pong pending case. Maaari mayroon na pong pending case at hindi po tayo magdidiscuss o magkokomento espesipiko patungkol sa kaso na iyan. Pero para po sa kaalaman at gabay ng ating mga taga-subaybay at mga Pilipino, mga kahuwan, ating pong pag-uusapan kung mayroon bang pananagutan ang isang ambulance driver dahil nga po sabihin natin may emergency at siya ay nagmamadali, ay nagkaroon ng trahedya kung saan nakabangga at may namatay sa tinatawag nating insidente na yon. So tandaan po natin, no? Yung ambulansya po ay isang transport vehicle, no? At ito ay dinadrive o ginagamit ng isang driver na mayroong tinatawag tayong license. So para po magka-lisensya ay mayroong skills na kailangan i-evaluate at i-assess. At dahil po dyan, ibig sabihin you are entitled. Kumbaga mayroon na po kayong
titulo na masasabi natin na talagang mayroon kayong qualifications to drive. Now, hindi lang po basta-bastang simpleng driver ang isang ambulance driver dahil may tinatawag po tayo sa batas na extraordinary diligence. Ibig sabihin, ang pinakamataas na standard ng pag-iingat sa iyong mga gawain. Dahil yung ambulance po ay isang sabihin natin medical related service. So basta medical po yan, highest or extraordinary diligence ang dapat mo pong i-apply doon. So ngayon, bakit po natin sinasabi iyan? Dahil sa ilalim po ng Revised Penal Code, may tinatawag tayong reckless imprudence. Ano po yan? Yung reckless imprudence, ito ay yung hindi matatawarang kawalan ng pag-iingat sa kanyang ginagawa at dahil doon, ito ay nagdulot ng isang pangyayari o kapahamakan na kung ito ay sinadya ay parang isang krimen na po yung nangyari. Ano pong ibig sabihin natin? Sa reckless imprudence po ay kinoconsider nga po yung iyong skills, yung iyong diligence. Okay? So, at dahil dyan ay tinitingnan po ng korte iyan na kung mayroong bang pagkukulang sa pag-iingat. Dahil yan nga po, sabihin natin kung may nangyaring kamatayan, ito ay magre-resulta sa tinatawag nating maaring homicide or physical injuries din. So sa ganitong sitwasyon po, kung saan may ambulance, ina-expect po ng batas na ang driver ay talagang mag-apply ng extraordinary diligence o pinakamataas na pag-iingat para po sa kanyang gawain bilang driver. So kung mayroong trahedya o pangamba o pangyayari na nangyari, yan po ay tinatawag na reckless imprudence resulting in either homicide kung mayroong may namatay or resulting in physical injuries kung mayroong mga pananakit or mga damage sa kanyang physical na anyo yung isang tao or damage to property kung nasira po yung property. So kaya nga po, kailangan po mag-ingat po tayo dahil hindi po ibig sabihin na kapag nagmamadali po at kung mayroong emergency ay wala na po tayong pananagutan. The more reason na kung tayo ay nasa medical field, mayroon tayong tinatawag ulit na extraordinary diligence requirement o pinakamataas na pag-iingat na kailangan para masunod po at maging successful po ang ating mga obligasyon. At yan po, kailangan po natin mag-ingat dahil sa bawat araw ng ating buhay ay may mga insidente na hindi natin alam, no? At para tayo ay palaging safe and sound sa ating buhay biyahe. At ngayon, balik tayo sa ating topic for today na suporta. At andito na po yung ating first caller at atin siyang itago sa pangalang Gina para sa kanyang seguridad. Okay? So, nasa linya na po si Gina. Hello Gina, magandang umaga po. Welcome to Dapat Legal. Si Atty. Chris po ito. Good morning po, Attorney. Yes, good morning po Gina. So, maaari niyo po bang ikwento sa amin ang inyong problema patungkol sa suporta? Opo, kasi ilang years na po kaming hiwalay ng husband ko at may partner na po siya na ka-live-in. Tapos ako din po, meron na po akong boyfriend pero hindi po kami magka-live-in. Nasa akin po lahat ng mga anak ko. Ngayon po naging problema ko ever since na naghiwalay kami, yung child support po. Hindi naman po siya regular na nagsusuporta sa amin. Tapos ang ano lang niya sa akin, nung pinapakiusap, nagmamakaawa ako sa kanya, ang binigay niya lang sa akin na suporta, pag-aaralin niya yung isang anak ko lang po na college. Sige. Meron pa po akong dalawang anak na nag-aaral. Na ako po ang nagpapaaral, wala naman po siyang sinusuporta sa akin. Ako po lahat bumubuhay sa mga bata. So single, parang dating, solo parent ako. Tapos tatlo pa yung
yung binubuhay ko. Sige po. So, Ilan po ulit, paano ko po- Gina, yung anak nyong dalawa? Ilan nga po ulit? Yung isa po dalawa po nasa college at saka isang senior high school po. Bale, yung ang anak ko, Dalawa po pinag-aaral niya. ang college. Ano po yung edad po ng dalawa ninyong anak? 22, 22, tsaka 20. 20. Tapos At yung saka- isa po, Ay, sorry po. 24, 22 at saka 19 po. okay, 24, 22, and 19. So, Saka 19. so tatlo po ito sila at anak nyo po ito sa iyong asawa. Tama po ba? Opo. Sige po. Opo. Sa ngayon po, magkano po yung binibigay na suporta? Sabihin natin para saan po ba yung suporta na binibigay niya kung meron man? Ano lang po, pang tuition lang po nung isang anak ko at saka yung taon po. Yun lang po ang sagot niya. So, ibig So, sabihin, dalawa po po yung Opo. Dalawa pa po yung pinapaaral ko. Tapos, solo parent lang po ako nagbumubuhay dun sa tatlong bata. Tapos, wala po siyang binibigay sa amin sa, kunwari, yung pang-suporta man lang sa pagkain ng mga bata o ano. Attorney, hindi naman ako well off. Tapos, empleyado lang din naman ako. So, kinakapos talaga ako. But ilang beses ako nakikiusap sa kanya na suportahan kami. Hindi niya, kasi wala siyang binibigay na suporta eh. So, may karapatan po ba kami humingi ng suporta sa kanya? Ano po ba ang laban namin? Kasi parang yung mga bata na nakit na bakit yung bago niya kinakasama binubuhay niya, bakit kami hindi? Yung point ng mga bata. sige po. Sa mga bata po nang galing yan. Sa mga bata po. So, yung sinusuportahan niya out of the 3 ay isa lamang. Sino po dito yung Opo. sinusuportahan niya? Si 24, 22, or si 19 years old na anak po ninyo? Si 24 po, graduating na po siya this year. Sige po. Ano daw po yung dahilan niya na bakit isa lang po yung sinusuportahan niya? Sabi niya, hindi niya kaya. Ano po ba yung trabaho niya sa ngayon? At Ano po siya sa estima mo po mga magkano po kaya yung kanyang sweldo? Actually, ano siya more on nakaasa lang din siya sa mother niya, sa binibigay ng nanay niya. Meron siyang sasakyan na binabiyahe pang transport ng mga parang transport ng goods. Pero dahil binibigyan siya ng nanay niya, most of the time, hindi siya kumikilos. So, ang po nun, pag meron siya kinikita, yun, yung inano ng mga bata na ng mga bata na kami naman yung buhayin mo. Since pag meron kang kinikita, sa amin ka magbigay, parang gano'n. Ilang taon na po hindi siya nagbibigay ng suporta sa iba niyo po pong anak? Ano po, since nung naghiwalay kami, mga 7 years na, ano lang po 4 years na po yung anak ko nag-aaral, 40 na siya ngayon. So yung 4 years na yun pa lang siya nagsusuporta ng pang-tuition. Pero bukod po doon, yung 3 years na hindi siya nagsusuporta sa amin. Napakiusapan ko lang po talaga, nagmakaawa lang talaga ako para lang pag-aralin niya kahit isa lang sa mga anak ko. Sige po. So far po may mga documents po ba kayo? Nakapunta kayo sa barangay o sa DSWD or nakapagpa-blotter? Actually, po ako. Meron po akong naka-member po ako ng solo parent. Sige. So yan po yung mga documents po. Sige po. Gina, wag ka pong alis at magbabalik pa po yung ating programa. Stay put ka lang muna dyan dahil pag-uusapan natin yan ang iyong kwento at magbibigay tayo ng gabay para sa iyo mamaya. Okay? So sa ating mga taga-subaybay, wag po kayong aalis at babalik po ang inyong programa, ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc.
Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot Nido! Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng Pinaka-Lucky Season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At hello mga ka-All Radio, bumabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal. Dito lamang sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. So kanina ating kausap si Gina at patungkol sa kanyang concern sa child support ng kanyang asawa dahil out of the 3 na kanilang anak, isa lamang po yung sinusuportahan daw. At syempre, medyo hirap din nga po si Gina sa kanyang buhay ngayon. Simpleng empleyado, no? Tulad ng karamihan. At 24, 22, and 20 years old na din po ang kanyang mga anak. So, syempre, kailangan din po ng suporta para sa kanilang edukasyon, suporta para sa pagkain sa pang-araw-araw. Sige po. So ipagpatuloy po natin, alamin po natin yung mga concerns pa po ni Gina. Hello Gina, welcome back. Hello, Doc. Ay, hello, attorney. Yes po Gina, sige po. So maliban po sa suporta, ano pa po yung katanungan po natin patungkol sa suporta sa iyong mga 3 anak? Actually, attorney, yun lang generally ang question ko halos. Yung support lang, child support lang talaga. Tsaka, pwede po isa pa. Yung, for example po, yung pagiging tatay ba na pwede bang i-ano yun na magkaroon siya ng panahon sa mga anak niya. Sige po. Pwede bang i-ano yun sa kanya yun? Sige po. Okay. Parang taklaw po ba ng batas yun na kailangan merong may gano'n na may time siya sa mga anak niya? Sige po. Okay. So may dalawang tanong po si Gina po sa atin at syempre po sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Atin din pong alamin. Parang ito ay patungkol sa obligasyon ng suporta ng isang ama na hiwalay sa kanilang ina. May obligasyon pa ba yung isang ama sa kanilang anak? And tandaan po natin, sabi ni Gina ay 24, 22, 19 years old ang kanilang mga anak. Ibig sabihin po ay mga legal age. So may obligasyon ba ang isang magulang pa na suportahan ang kanilang anak na legal age na? So ang sagot po ay opo. No? So ang suporta po, unahin po muna natin, ang suporta ay binubuo ng mga pangunahing pangangailangan ng isang tao para mabuhay. So halimbawa, pagkain, tirahan, medikal, at transportasyon. At para sa mga anak na nag-aaral, syempre para sa edukasyon. Now, ang tanong, dahil naintindihan naman po natin, 'di ba, na yung edukasyon ay ng mga kabataan ngayon dahil sa K-12 at kahit before pa the K-12 para matapos po yung pag-aaral ng mga kabataan ay mga 20 years old to 22 years old. Definitely beyond legal age already, no? So ang tanong, pagtungtong ba ng 18 years old ay may obligasyon pa? Opo, kasi kasama po iyan sa support na tinatawag sa ilalim ng family code, no? Kasama po iyan even beyond legal age basta sa edukasyon ng mga anak ay kailangan po iyan suportahan. Okay? So, yan po. Ulitin po natin, ano po yung binubuo ng suporta? Pagkain, no? Ito ay mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Pagkain. Okay? Medikal, tirahan, damit, transportasyon, at iba pa. At as to the education,
even beyond legal age, kailangan po suportahan ng magulang ang edukasyon ng mga anak. Actually, even after pa ng college, kahit postgraduate pa nga yan, basta sa ikabubuti ng mga anak, kailangan po iyan suportahan. Now, ang tanong po, no, Gina, kasi sabi niyo po, nagbibigay naman si Mister, pero kulang po. So, ang next na katanungan dyan, ano po ba yung halaga ng suporta na kailangan pong ibigay? Okay. So, there is no hard and fast rule, no, or sabihin natin computation, no? Walang computation na pwede nating sabihin na kung magkano ba talaga. Basta yung sinasabi po ng batas ay ganito, no? Ay alinsunod sa pangangailangan, that's number 1, at alinsunod sa financial capacity or kapasidad pinansyal ng isang magulang. So meaning, ibabase din po doon yung halaga ng suporta. Okay? So hindi po tayo pwede mag-demand ng halimbawa 1 milyon kung wala ngang kakayahan yung magulang na makapagbigay ng 1 milyon. So depende po talaga iyan, no, as to the capacity of the provider and to the needs of the recipient. Okay? So ano po yung magandang gawin as to the financial support? Maaari pong of course mag-demand muna kung halimbawa, no, demand letter. Kung walang tugon, maaaring pumunta po sa DSWD sa inyong lugar para ma-assist po at makontak ang inyong asawa para makapagbigay ng dagdag na suporta. So Gina, the same municipality ba kayo or city ba kayo ng iyong asawa ngayon or sa ibang lugar po siya? Magpunta sa ibang lugar po siya. So, hindi po kayo the same city or municipality. So, sa ganyang sitwasyon Hindi po, po. maaari pa din po kayong pumunta sa DSWD sa inyong lugar dahil sila na po yan yung magkokonekta din na may ganong sistema po para maitawagan or ma-call yung attention ng iyong asawa para sa mga ganitong sitwasyon, no, para mapa-assist po ng demand for support. So, yan po yung maaari nyo pong gawin. Now, kung wala pa din pong tugon, halimbawa, dinidedma po ni Mister yung iyong request, no? Ay doon na po papasok yung mga karampatang legal na aksyon. Ano po ito? Maaring, of course, kung yung gusto lang po ay makapagbigay ng suporta, maaring petition for support para maatasan ng korte na magbigay siya ng financial support para po sa ikabubuhay ng iyong mga anak. So that's number 1. Siyempre, number 2, may mga, sabihin natin, may mga criminal aspect din to, yung parang labis na hindi pagbibigay ng suporta. Pero siyempre, kailangan po, no, ma-fulfill mo na yung mga elemento. But generally, maaari din po yung Violence Against Women and Their Children Act. No? So far po ba, nakapagpa-blotter po ba tayo, Gina? Or nakapunta po ba sa police or sa DSWD na po ba? Parang sabihin natin, may mga recording tayo patungkol sa kakulangan ng suporta ng asawa? Hindi po ako nagpa-blatter or sa... Sige po. Dahil sa ganun po, maaari nyo pong umpisahan, no? Kung gusto po talaga natin makakuha din o makademand ng suporta. Okay? So okay na tayo muna sa financial support. Next po tayo, sabi nyo po kung pwede po ba si Mister na maatasan na magbigay din ng panahon? Ibig sabihin, emotional, psychological support sa mga anak. 'Di ba? Kasi panahon his presence as a father to his children. Ang sagot, opo. Kasi ang suporta po ay hindi lamang po yan binubuo ng pinansyal. Ang suporta ay binubuo din po yan ng mga emotional support, diba? To render mutual help and support sa isa't isa. And tandaan din po natin na yung ating mga children ay dapat ang well-being nila ang kailangan dyan. So there are many forms of support, no? Financial, emotional, spiritual, and so on and so forth. So maaari po talaga, basta po sa ikabubuti po ng ating mga anak, no? So yun po, the same process din po, maaari din po magpa-assist sa DSWD po para masabihan po yung ama
no, na magbigay din po ng panahon and emotional support sa sa kanilang mga anak. Okay? Kasi nasa batas naman niyan na ang mga magulang at ang mga anak ay obligadong suportahan ang isa't isa. Okay? So, may mga katanungan pa po ba tayo, Gina? About support ko, wala na po. Okay. So, Sige po. punta ako sa DSWD. Yun yung unang step ko, no? Punta akong DSWD. Yes po, maaari po kayong pumunta sa DSWD at syempre ilalatag nyo po ang inyong sitwasyon. Ito po yung nais nyo pong mangyari at alam na po iyan din ng DSWD kung paano po yung pag-assist, no, or yung paggawa ng mga documents para maipakonekta po kayo sa iyong asawa. Okay? Para makapagbigay po ng suporta po. Yun nga po, kung walang tugon ang iyong asawa, maaari pong aabot na po sa legal na aksyon. Okay? Okay po. Okay, at maraming salamat po, Gina, sa iyong pagtitiwala sa Dapat Legal at naway nakabigay kami ng paliwanag sa iyong mga concerns patungkol sa suporta ng iyong mga anak. At wag po kayong aalis dahil mayroon pa po tayong mga callers para sa ating episode ngayon patungkol sa suporta. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Lucky you! Nagbabalik ang swerte mo this year. Kapamilya, deal or no deal? Nagbabalik ang pambansang host, Luis Manzano. Buksan mo na ang briefcase at i-welcome ang panalo. Kasama ang 20 lucky stars na maglalaro sa all-new original episodes ng Pinaka-Lucky Season. Buksan mo na! Kapamilya, Deal or No Deal. Sabado at Linggo, abangan! At nagbabalik po tayo dito sa ating programa kung saan tayo ay nagbibigay gabay para sa ating mga kababayan patungkol sa kaalamang legal at mga karapatan. Ito po ang Dapat Legal sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. So kanina po ating pong pinag-usapan ang isang nanay na ayaw po ng kanyang asawang lalaki o ama na magbigay ng suporta sa kanyang mga anak. Eto naman po, paano naman po kung, nako po, dalawang magulang, ayaw na po magbigay ng suporta, parang wala na pong obligasyon sa kanilang mga anak at naipit po ang tiyahin sa pagpapalaki at pagsusuporta sa kanilang anak. So alamin po natin yan sa ating second caller na itago po natin sa pangalang Joanna para sa kanyang seguridad. Hello po Joanna, magandang umaga po. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Hello, Attorney Chris. Magandang umaga po. Hello po. Yes Hello, po. magandang umaga Joanna. So nais nyo po bang i-share po sa amin at sa ating mga tagapagpakinig ang iyong istorya patungkol sa iyong pamangkin na tila ba'y hindi na po sinusuportahan ng kanyang mga magulang? Opo, yun na nga po, Attorney Chris, yung isa ko pong malaking problema na kinahaharapan ngayon kasi yung kapatid ko, hindi na po kasi siya, parang silang mag-asawa. Wala na talaga silang gana sa bata. Ngayon,
madalas na pong mag-away yung mag-asawa. So, itong kapatid ko kasi na nalulong na sa sugal, nalulong sa barkada, dagdagan pa nito ng asawa niya na may kinakasama ng bago, may bago na namang lalaki, pabago-bago ng... So, doon po sila nag-aaway. So ngayon, ito po yung malaking problema kasi sinusubukan ko po silang tawagan. So, may mga oras na sinasagot naman po nila. Pero kung sasagot naman po sila, parang ako pa dapat ang magbibigay sa kanila kung may kailangan sila sa akin pa. Ito naman, tungkol naman sa bata na kasama ko ngayon. Sa totoo lang po talaga kasi attorney ang Ano nangyari po yung ay... edad po ng pamangkin po ninyo? Tama po ba? Pamangkin nyo to ito? Opo, pamangkin ko po. Bali, 6 na taong gulang po siya. Opo, bali... Kasal po nasa yung akin po siya kapatid nyo ngayon. and yung nanay ng bata. Tama po ba? Opo, kasal po Okay, silang sige. dalawa. Opo. So ngayon, ang nangyari, nasa akin yung poder ng bata. Nagkataon lang po kasi attorney na kailangan ko rin po kasi may pangangailangan din ako. May mga bagay na kailangan ko rin buhayin ng sarili ko. Hindi naman sa ayaw ko rin sa bata. Kaya lang ang problema lang, ang gusto ko lang malaman, attorney, yung karapatan sana. Kasi parang wala nang gana yung kapatid ko. At saka yung nanay niya. Yung nanay niya bumalik na po sa probinsya nila sa Laguna. Nasa Santa Rosa na po siya ngayon. At yung kapatid ko, nandoon, nasa Mandaluyong. So, magkalayo po kami, magkakaiba na po kami ng inuuwian ngayon. Kinuha ko Sige po yung po, bata Joanna, dahil madalas silang pag-aaway. Na-communicate mo na po ba ito sa iyong kapatid at sa iyong sister-in-law na gusto nyo na nga pong ibalik dahil nga po may mga pangangailangan na din po kayo na parang hindi nyo na makakaya tong suportahan ang iyong pamangkin? Sinubukan ko po silang tawagan. Ilang beses ko po silang So, kinausap. wala ka ding tugon. Wala. Parang wala na rin po silang gana So, sa sa ngayon, bata. ano po yung binibigay na suporta? Wala po ba talaga? Wala. Wala talaga. Wala po talaga. Pagkain. Wala po talaga. Medical. Wala po talaga. Oo. Bali, sa akin po talaga lahat, pati yung pagkain, ang mga Ilang taon vitamins na ng po bata. ito na nangyayari po? Mga 2 taon na po. Medyo 2 taon na rin po eh. So, natatakot Sige po. ako. So sa ngayon po, ano po yung gusto po nating mangyari po, Joanna? So, gusto ko lang po malaman kung ano pong dapat kong gawin. Dahil aalis po kasi ako, attorney. Nagpaplano rin po kasi ako na mag-abroad para sa magandang kinabukasan din para sa pamilya ko. Dahil ito nga po yung nangyayari sa buhay ng pamilya namin. Lalo pa may batang naiipit. So, Sige hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sige po, naintindihan po namin, no? Dahil syempre po ay may mga pangangailangan din po, no, ang bawat isa, no? At syempre hindi din po madali na magpalaki po ng isang bata, no? At syempre mahal naman din po natin, no, of course we are here to support the welfare and development of the child, but of course we are also here to enforce, 'di ba? Na kailangan maging responsable din ang mga magulang sa pagbigay at pagpapalaki ng ating mga anak. Okay, so ito po, no, Joanna, ito po. Ang suporta ay obligasyon po talaga ng mga magulang iyan. Okay? Kahit ano man po ang sitwasyon nila, sila ay kasal o hindi, or kasal man pero naghiwalay na, hindi po nawawala ang obligasyon ng mga magulang para suportahan ang kanilang mga anak. Okay? Opo. So, lalong-lalo na po, no, kapag minor de edad pa, ito 6 years old. So, kailangan nagtutulungan ang dalawang magulang. Again, hindi naman po natin
sinasabi na talagang sila ay magsasama. Ideally, they should. But, for some reason, din naman natin talagang makakaila na ang dalawang taong nagmamahalan ay minsan naghihiwalay na nga. Pero dapat, hindi po nagsta-stop ang obligasyon na suportahan po ang anak. Now, pangalawa, Joanna, ang suporta ay binubuo yan ng mga pangunahing pangangailangan para mabuhay ang isang tao. So halimbawa, ang pagkain, tirahan, damit, medikal at edukasyon ng bata. Okay? Now, sunod, na-mention mo din na less than 7 years old itong iyong pamangkin, 6 years old. So, sa batas po, alam naman po natin na ang custody ng isang bata na less than 7 years old ay nasa ina po or nasa mother. So, in situations kung saan may separation de facto, ibig sabihin hindi naman po talaga napawalang bisa pa yung kasal, pero separate na physically separated yung parents, ay may batas po na pag 7 years old, the default custody is nasa nanay po. Okay po? So ngayon, again, ulitin lang po natin, ibig sabihin po yung pamangkin nyo po ay talagang obligasyon ng kanilang mga magulang, ng iyong kapatid at ng sister-in-law mo na suportahan yan. No, pangalawa, in terms of custody, kasi nga, naintindihan naman po natin, mahal nyo ang iyong pamangkin, pero kailangan mo na din umalis. Opo, oo. So, kailangan nyo na din po talagang umalis din abroad. So, syempre, kailangan maipasa muna yung custody. So, the rightful custody as of now is nasa mother po, kasi less than 7 years old. So, unless kung gusto nga ng iyong kapatid din na lalaki, so maaari niya ding maipresenta lahat ng mga supporting documents or proof na he is more capable and the mother is not capable of holding the custody of the child now. So, at syempre po, napaka-importante na dapat ang pinag-uusapan po natin, basta bata, may prinsipyo tayo na tinatawag na the best interest of the child. So ito po yung gawin niyo po, Joanna, dahil sabi mo po kanina, na-contact niyo naman po ang iyong kapatid, ang kanyang asawa, pero walang tugon, maaari po kayong magpa-assist din muna sa DSWD sa inyong lugar. No? Sa city po ba kayo or sa municipality? Nasa city po kami. Okay. Pag sa city, that is the City Social Welfare and Development Office, so maaari po kayo magpa-assist po sa kanila para po makontak po ang iyong kapatid at ang kanyang asawa patungkol nga sa suporta at custody na kailangan na to sa iyong pamangkin. Okay? Kung wala pong tugon, malungkot man, pero kailangan po talagang may legal action dyan na may tinatawag tayong petition for support, no? At ibig sabihin po yon ay inaatasan po ng korte na magbigay po ng suporta ang isang magulang para po sa kanyang anak, no? At syempre, isama na din po doon yung tinatawag nating custody na dapat mailagay po sa kanila. So, generally, ganun po yung maaari nyong gawin, no? DSWD muna, kung wala talagang tugon, then we can go to the courts for the proper recourse of the situation. Okay po? Opo. Salamat po. Sige po. Maraming salamat po. Kumusta po kayo? Okay naman po kayo? Okay naman po yung kalagayan ng iyong pamangkin? Sa ngayon, opo. Okay po yung bata na nasa poder ko. Siya lang po yung inaalala ko. Kasi syempre, inosente yung bata, akalain ulam. So, kailangan niya pagdaanan to. Kailangan po pa pong umalis. Siya lang po talaga yung ridiculous ko. At bakit po kayo naiiyak? Naririnig ko po na umiiyak po kayo, Joanna. Hindi po kasi attorney. Sobra lang po na masaya lang po ako kahit paano na ito may sasagutan na para sa pamangkin ko. Kahit na masakit po sa akin, alam po kasi may magulang ng bata.
At kailangan po pong umalis. So naiintindihan po namin na Joanna, no, as much as you want to take care of the child, pero yun nga, no, ay kumbaga ika nga greener pastures din on your side, no. At sa paraang ganun, baka in the near future ay mas makakatulong pa po kayo sa iyong pamangkin, no? Kung mapapalakas pa din natin ang ating sarili. So magpalakas po kayo, Joanna, at Salamat po. sana ang iyong pinaplanong greener pastures ika nga, no, ay maisatupad at welcome back ulit, no, soon dito sa Pilipinas. Okay? So saludo Salamat po tayo po. sa ating Salamat mga po. overseas Filipino workers po. Okay. Maraming salamat, Joanna, sa pagtitiwala dito sa ating programang Dapat Legal. Salamat po, attorney. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po at isa na naman pong caller ang atin nabigyan ng assistance o tulong insofar as providing legal awareness or legal knowledge sa kung ano yung gagawin niya, no? Especially patungkol sa isang minor child, no, or menor de edad. So, wag po kayong aalis dahil mayroon pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik lang ng ating programa kung saan tayo ay nagbibigay ng gabay sa batas at karapatan ng bawat Pilipino. Magbabalik po ang Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Tara! Nakasakay na sina Richard, Gerald, Bella ng Blood versus Duty, pati sina Kim at Paolo ng The Alibay. Kasama rin sina Legion Hyuk at Han Jimin ng Love Scout at Jerry Yan ng Forbidden Flower. O syempre, pati TV Patrol. Kuya, saan pupunta to? Oo, sa 2. Saan nga? Sa tunga! Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa All TV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa All TV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find All TV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa. Kuya, kasya pa? Walang maiiwan. ABS-CBN sa All TV2. Mga kapamilya, kayo po'y nanonood ng ABS-CBN sa All TV2. Kaya tara na! Sabay-sabay tayong magsaya dahil hinahanap-hanap kita, kapamilya, sa All TV2. At nagbabalik po tayo dito sa ating programang Dapat Legal sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. At magpapatuloy po ang ating usaping suporta. So kanina po sa ating dalawang callers ay mayroong labis na sabihin natin pagtalikod sa obligasyon ng magulang sa pagbigay suporta sa kanilang anak. Ito naman ang ating next caller ay tila ba hindi sapat. Nagbibigay pero hindi sapat. Pero gaano ba dapat kasapat para maging sapat? Alamin natin sa ating third caller na itago po natin sa pangalang Elena para sa kanyang seguridad. So nasa linya na po si Elena. Hello, magandang umaga Elena. Welcome po sa Dapat Legal. Ito po si Attorney Chris. Magandang umaga po, Attorney Chris. Hello po, magandang umaga Elena. So, maaari nyo bang ikwento po sa amin ang iyong concern patungkol sa suporta para po sa inyong mga anak? Opo. Bali, Attorney Chris, hiwalay po kami nung legal kong husband nung 2022. Total of 2 years lang po kami ngayon, yung anak po naming isa, 6 years old na po. Simula po nung naghiwalay kami nung 2022, lagi na po kaming nag-aaway. Hindi po kami nakakapag-usap ng maayos. Parang lagi po siyang galit sa akin, parang lagi kami nagtatalo. Pagdating naman po dun sa child support po, nagbibigay naman po siya ng 4,600 kada buwan. Pero may mga chances po na nade-delay. Kaya po sinasabi niya sa akin na ako daw po muna yung sumagot. Hindi ko naman po siya tinatanggihan. Pero
sa DSWD at saka sa PAO. Sabi po kasi nung DSWD at PAO, hindi daw po sapat yung 4,600. So gusto ko lang po sana itanong sa attorney kung magkano po ba talaga yung dapat kong hilingin para masigurong sapat yung support niya Sige po. na 6 years old po. Sige po. Na-mention niyo po, nakapunta po kayo sa DSWD at sa PAO. At so ano po yung nangyari doon? Maaari niyo po bang makwento muna? Ano na po yung nangyari doon? Pumunta ka po para magbigay po ba ng or mag-demand ng suporta or dagdag suporta ba? Yun ba yung pinunta niyo ba doon mga panahong yon? Bali po kasi attorney, nagpunta po kami ng PAO kasi meron pong pagkakataon na parang isang buwan niya pong hindi binalik sa akin yung anak namin. Kumbaga, tapos Facebook, hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. So, lumapit po ko sa PAO para mabawi ko po yung anak ko. So, dun na, opo, nung may mga times po kasi na may sakit yung anak namin, hindi niya ako mabigyan na kahit pambili lang ng gamot. So, tinanong ko po sa PAO kung magkano po ba dapat yung pwede kong ibigay niya na child support sa anak namin. Sige po. Sa pagkakaalam mo po, ano po yung trabaho ng iyong asawa ngayon? Sa call center po. Okay. At maaari po bang malaman kung ano po yung trabaho nyo din po ngayon? Ako po. May trabaho po ba kayo ngayon? May trabaho po ako ngayon. Bali, sa isa pong kumpanya, nagtitrain po ako ng mga empleyado po. Kumaga train. Sige po. Masasabi mo ba na ang iyong sweldo ay sapat o hindi sapat sa pagsuporta sa iyong anak sa ngayon? Sa ngayon po kasi attorney, meron na po akong isa pang anak na 1-year-old. Sa iba, may partner na po kasi ako ngayon. Anak na binubuhay ko. So, minsan po kasi na-short, kaya kinailangan ko po magtrabaho. Naintindihan po natin, no? At sa tingin mo ba ay mas kaya pa ba ng iyong asawa na makapagbigay pa na sobra sa 4,600 per month base sa kanyang pinansyal na kapasidad ngayon? Sa tingin ko po, attorney, kaya niya po magbigay ng more than 4,600 kasi ako po yung mismong nabuhay sa anak ko. Yung anak ko sa electricity, sa school, ang tanging bibigay niya lang po sa akin yung pang milk, pang diaper, pati po yung snacks po. Sige po. Okay. So sige po. So andito po si Elena kasi nagtatanong, no? Nagbibigay naman si Mr. datapwat sila'y hiwalay, pero ito ay sabi ni Elena ay hindi sapat kasi at 4,600 per month. 6 years old po ang kanilang anak. So ang tanong, gaano ba dapat or magkano ba dapat ang halaga ng suporta kada buwan po para sa kanyang anak? Sige po, pag-usapan natin. Ang suporta po ulit ay ito ay binubuo ng mga pangunahing pangangailangan ng isang tao para mabuhay. Okay? Pagkain, tirahan, medikal, edukasyon, at ano pa, ano? At iba pa na sabihin natin na kailangan talaga sa pang-araw-araw ng isang tao. Lalo na po pag menor de edad, no? Siyempre minsan may mga gamot po yan. So yan po yan yung binubuo. Okay? So ngayon, sino po yung may obligasyon doon para magbigay ng suporta? Yung mga magulang ang may pangunahing obligasyon na magbigay ng suporta sa kanilang anak. Okay? Nanay at tatay. Regardless kung kasal o hindi, o kasal man pero nagkahiwalay, sabihin natin, hindi po dapat apektado ang suporta ng anak dahil may obligasyon po, natural and legal duty of parents to support the welfare of the child. So kaya kailangan talagang suportahan iyan. Now, ang tanong din po ni Elena ay
magkano po ba talaga ang sapat? Okay, there is no hard and fast rule sa kung talagang parang may checklist or computation na times ganito, ganyan, and so on and so forth. So, i-consider po talaga yan, number 1, yung financial capacity. Magkano po ba yung income? Magkano po ba yung ginagastos everyday ng magulang? Magkano po ba, ano pa ba yung mga pinagagastusan niya? Okay? So lahat po to, kumbaga in short, ano yung pumapasok, ano yung mga tamang lumalabas na mga gastusin. No? Tapos, yan po yung isang konsiderasyon. Yung pangalawang importanteng konsiderasyon po dyan ay yung pangangailangan ng anak. So 6 years old, 'di ba? Yung 6 years old, sabihin natin education, pagkain, yung gatas. Naintindihan po natin ang mahal talaga ng gatas ngayon, 'di ba? Magkano po yung gatas ng anak niyo po ngayon? Bali po, 4-5 po yung pang isang. O yun, 'di ba? 4-5 na sa isang buwan. So, lahat po 'to i-consider. In short, ang halaga ng suporta ay nakadepende sa number 1, sa financial capacity ng tagapagbigay, at pangalawa, sa pangangailangan ng anak. So ibabalansihin po ito, no? Kung para malaman kung magkano ito. So yung gagawin niyo po, Elena, maaari po kayong dumulog ulit, no, sa DSWD, o maaari din pong sa PAW, kasi sila po yung may expertise din diyan, no, sa sabihin natin draft ng inyong agreement sa iyong asawa para malaman kung magkano nga yung kailangan na ibigay na suporta. So now, sabi nyo din po, sa tingin mo ay mas sobra pa sa 4,600 per month ang kaya niyang maibigay. So, isang konsiderasyon din po yan. Ibig sabihin may pinanggagalingan po kayo, no, na masasabi po natin na kaya niya po magbigay na higit pa sa 4,600 per month. So, again, pwede po kayong bumalik sa DSWD sa PAW para may tinatawag tayong compromise or settlement agreement, no, na maaari niyo pong magpatulong magpa-draft para magpirmahan po kayo ng iyong asawa at set ng sariling amount, no, ng fixed amount kung ano po yung dapat na suporta. At lastly, pinaka-importante na tandaan din po natin, Elena, na hindi po ito, yung halaga ng suporta, hindi po yan parang forever. Pag sinabi na natin o nag-agree tayo ng 5,000 na talaga forever yan. Ang halaga din ng suporta ay nakabase din po sa pangangailangan through time. So, syempre, pag tumatanda na din yung inyong anak, syempre may mga dagdag gastusin. So, mag-a-adjust din po iyan. Okay? So, gather lang muna evidence, then evaluate, then kung may sapat na batayan po yung pagpapawalang bisa po ng inyong kasal, ay doon po pwede po, no, na magsampa na po ng petisyon para mapapawalang bisa ang inyong kasal. Okay po ba, Ma'am Elena? Salamat po, attorney. Salamat po. Okay, so maraming salamat, Elena, sa pagtitiwala sa Dapat Legal, at naway kami ay nakabigay sa inyo ng kaalamang legal, no, or awareness patungkol sa suporta para po sa inyong anak. At syempre po, sa atin din pong mga taga-subaybay na maaring may parehong sitwasyon din na dinadaanan. Okay? So wag po kayong umalis at kami ay babalik pa at ipa pong i-wrap up ang ating pinag-usapan ngayon dito lamang sa Dapat Legal. Dapat legal. Dapat legal. Tara! Nakasakay na sina Richard, Gerald, Bella ng Blood versus Duty, pati sina Kim at Paolo ng The Alibay. Kasama rin sina Legion Hyuk at Han Jimin ng Love Scout at Jerian ng Forbidden Flower. O syempre, pati TV Patrol. Kuya, saan pupunta to? Oo, sa 2.
Saan nga? Sa Tunga! Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa All TV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa All TV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find All TV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa. Kuya, kasya pa? Walang maiiwan. ABS-CBN sa All TV2. At nagbabalik po tayo dito sa Ang Dapat Legal. So isang makabuluhang diskusyon na naman ang ating natalakay dito sa ating episode ngayon sa ating programa. Ito po ay tungkol sa suporta. Alam naman po natin na ang suporta ay isang mahalagang obligasyon ng mga magulang para sa kanilang mga anak at napakahalagang responsibilidad din po yan, no? Para sa ating mga taga-suporta dahil ito po ay ang bubuhay hindi lamang sa pisikal na aspeto ng bata o ng tao, pero ito din ang magbubuhay sa mga pangarap ng ating mga kabataan. Dahil dito po talaga magsisimula sa tamang support, hindi lamang po pinansyal, kundi sabihin natin emotional, spiritual, psychological, para po sa kabuuang well-being. So hindi po natin pwedeng sabihin na tatalikuran po natin ang ating obligasyon na magbigay ng suporta sa ating mga anak. Support is a legal, natural, and moral duty ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Hindi po pwede yan tatalikuran. At higit sa lahat, ang suporta ay hindi po para lang magbigay ka lang ay okay na. Hindi po ganun yun, no? Kasi minsan yan nga po talaga ang nasa isip ng karamihan, yung misconception. O magbigay lang ng 1,000, 2,000, may support naman. Hindi po iyon yung sabi sa batas na tinatawag na suporta. Ang suporta ay dapat sapat, alinsunod sa pinansyal na kapasidad ng magulang at sa pangangailangan ng anak. Na kailangan po sapat para mabuhay, sapat for the well-being of the child. Para maayos po ang kinabukasan ng ating mga kabataan. So, wag po kayong bibitaw dito sa aming programa dahil sa susunod po na episode, napaka-importanting topic na naman ang ating pag-uusapan. 'Di ba? Wala pong support kung wala po tayong trabaho. Okay? So, sa susunod po na episode, trabaho na mga issue, illegal dismissal. Kumusta ba ang inyong boss at kumusta ang inyong mga katrabaho? Nagmamahalan ba? Or nagkakaproblema tayo sa trabaho? So, kailangan maayos ito dahil marami tayong mga pangangailangan. So, tutukan nyo po ang aming programa sa susunod na episode. At syempre po, kung gusto nyo pong malaman din po pa ang inyong mga pang-araw-araw na mga karapatan sa mga pang-araw-araw na sitwasyon, mayroon po tayong librong Legal Kit ni Juan. You may visit us at www.legalkitnijuan.com para malaman nyo po kung ano yung patungkol sa ating libro at kung saan ito pwedeng makuha. At kung kailangan nyo po ng espesipiko pa ng mga legal advice or concerns, maaari nyo din po kaming bisitahin sa Sorongon Law sa www.sorongonlaw.com. At sa ating susunod na episode, kung mayroon kayong mga katanungan, feel free to message us sa ating Facebook sa All Radio 103.5 Facebook page. And so, tumutok lang po kayo dito sa ating programa kung saan tayo ay nagbibigay ng legal na kaalaman at gabay para sa ating mga kababayan. Dito lamang yan sa All Radio 103.5 at sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Tandaan po ninyo, ito po si Attorney Chris Sorongon, ang inyong lingkod na nagsasabi sa anumang sigalot, batas ang iiral. Itama ang baluktot. Dapat legal. Dapat legal. Dapat legal. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to.
Usapang kalusugan sa Sagot ni Doc. Batas ang iiral sa Dapat Legal. Travel and learn sa Living Asia. And late-night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio. May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, Sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc!